Ang video inyong mapapanood ay mula yan dito kay Philippines Trending News. Eto, sabi dito kakapasok lang. Grabe ito. Pinakamalakas sa puwersa ng Pilipinas, Amerika pinadala sa China. Lumayas na. Okay, ano kaya ito no mga tol? Play na natin. Samantala, sa iba pang balita mula dyan sa Malacanang, nagpatawag ng panibagong command conference si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Ito ay para yan sa pamunuan ng Philippine Army. Ang liderato ng hukbong ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay pinamumunuan ni Lieutenant General Roy Galledo. Bukod nga sa mga matataas pa na opisyal ng hukbo na dadalo sa command conference, inaasahan na sisipot din sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Chodoro at iba pang opisyal ng pamahalaan. Nabatid na kahapon nga ay una ng pinangunahan ng Pangulo ang command conference ng Philippine Air Force. Sa pulong nga sa Philippine Air Force ay pinag-utos ng Pangulo na palakasin ang air power capability ng hukbo. Inaasahan naman na tatalakayin sa pagpupulong sa kasama ang Philippine Army ang modernization program ng hukbo, mga aktibidad at iba pang mga plano. Hindi naman sinabi ng palasyo ang magkasunod na command conference sa military ay bahagi ng loyalty check. Kasunod nga rin yan ng mga nababalita na destabilisasyon. Kahapon nga sa isinagawa nga oath-taking ng nasa 39 na Armed Forces of the Philippines generals ay binigyang diin ng Pangulong Marcos na magiging tapat sa kanilang tungkulin. Samantala, inaaral na ng Office of the Solicitor General ang iba pang legal na hakbangin laban sa China. Kaugnay ito ng pagkasira nga ng mga likas na yaman sa may West Philippine Sea. Partikular na dyan na sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa mga nadiskubring crash coral o durog-durog na corals sa may Sabina o Escoda Shoal na pinaniniwalaan nga na bahagi ng planong pagtatayo ng China ng artificial na isla. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, isa lamang ang pagsasampa ng environmental case laban sa China sa mga legal na option ngayon na ikinukonsidera ng Office of the Solicitor General. Tumanggi muna naman si Guevara na tukuyin ang iba pang hakbangin na maaaring isulong ng pamahalaan laban sa Beijing. Ipinapaubayan naman na ng Office of the Solicitor General sa Department of Justice ang posibleng pagsasampa ng mga kasong paglabag sa environmental laws laban sa China. Kaugnay pa rin ang mga balita dyan sa West Philippine Sea, tinanggi ng China na nagsasagawa ng reclamation activities doon sa Escoda Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Kasunod yan ang mga ulat mula sa Philippine Coast Guard na nagtatayo ito ng artificial island sa naturang lugar. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang akusasyon ng Pilipinas ay puro chismis lamang daw at irresponsabling aligasyon para siraan ang kanilang bansa at imislead ang international community. Inihayag din ng Chinese official na wala umanong nagtagumpay sa pagtatangka raw ng Pilipinas na magpakalat ng chismis. Samantala, una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na partikular ang tagapagsalita ng naturang tanggapan para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na nag-deploy sila ng kanilang barko sa shoal na isang meet-up point para naman sa mga barko na nagdadala ng resupply mission sa isinadsad ng BRP Sierra Madre para mapigilan ng China mula sa reclamation activity nito. Ito ay matapos na madiskubre ng Philippine Coast Guard ang tambak ng patay at durug-durug na corals doon sa sandbar ng Sabina Shoal. Sinabi din ng Armed Forces of the Philippines na kumikilos na ang Philippine Coast Guard para i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng naturang tanggapan para naman pigilan ang pagtatangkang reclamation activity ng China sa naturang parte ng karagatan. Sa dagdag pang balita, inihayag ni atin ito co-convenor Rafaela Paeng David na kanilang iiwasan na magkaroon ng engkwentro sa Chinese fishing vessel para maiwasan ang anumang panibagong water cannon incident sa parte ng West Philippine Sea sa kanilang isasagawang ikalawang civilian mission dyan sa West Philippine Sea na magsisimula bukas 15 ng Mayo. Anya, nasa 5 main commercial fishing vessels at 100 fishing boats ang sasama sa regata sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at maglalagay ng mga boya na may nakasulat na West Philippine Sea atin ito para magsilbing symbolic markers. Magdadala din ang convoy ng fuel subsidies at food packs sa mga mangingisda sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Inaasahang magtatagal ang paglalayag ng civilian convoy ng hanggang 15 na oras at inaasahan na makakabalik ito sa Maynila sa Biyernes, Mayo 17 na ng taong kasalukuyan. Samantala, magpapadala naman ang Philippine Coast Guard ang 44 na metrong vessel bilang security escort sa ikalawang civilian mission dyan sa parte ng Baho de Masinloc, parte ng West Philippine Sea.
Hello, what's up mga sangkay? So nakita po natin itong balitang to mga sangkay. Ayan po. Ayan po dito, ang Philippine Navy warship idineploy daw po sa Skoda Shoal dahil po sa sinasabing reclamation ng China. Kaya medyo na ano dito mga sangkay ang tropang militar. Pinadala po kaagad doon ang pandigma ng Pilipinas para bantayan itong nasasakop po ng ating bansa, itong ating bakuran mga sangkay. Ibang klase po talaga itong China. No? Well, tingnan po natin itong sitwasyon na to. Ang Philippine Navy daw po ay nag-deploy ng mga warship or ng warship sa Skoda Shoal dahil daw po sa inireport na attempt ng China na mag-conduct daw po ng reclamation activity sa area. Tingnan nyo na, yung China na yan. Kaya dapat mga sangkay, advice to Armed Forces of the Philippines, bantayan na po natin lahat ng bakura natin. Total, mahina naman na yung yung kalaban po natin dito Yung mga, alam nyo na yon, yung mga New Pink Army. It's time na mag-deploy ng mga kasundaluhan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kagaya po nitong ating karagatan. So ngayon, mga sangkay, ayon po dito, Philippine Navy increases patrol in Skoda Shoal. Panoorin po natin para mas maintindihan po natin ano nga ba itong nangyayari mga sangkay. Manggrihan sa West Philippine Sea pero ngayon naman sa Sabina Shoal o mas kilala sa Pilipinas na Skoda Shoal. Nitong nakaraang mga araw, inununsyo ng Philippine Coast Guard ang deployment ng karagdagang Coast Guard vessels sa Sabina Shoal para bantayan ang umano'y reclamation o panibagong island building ng China sa lugar. Ayan na naman tayo mga sangkay. Sana hindi na po tayo malusutan. Well, maganda po itong ginawa ng gobyerno. Nung nalaman kaagad nila, mga sangkay, na mayroon pong ginagawa ang China na parang plano na o inumpisahan na po yung maghukay para po magpagawa ng mga artificial island, nag-deploy po kaagad na maraming mga kasundaluhan. Yung iba kasi, wala. Inuna pa po yung pagiging tropa ng China o di kaya yung iba naman mga sangkay, inuna po yung pamumuna sa China bago po magpadala ng mga kasundaluhan na magbabantay sa ating kapuluan. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, 3 linggong nagbantay sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa. Tibay no? Tibay din talaga itong China. At ito raw ang kanyang natuklasan. Buti, binantayan kaagad, no? Kasi kung hindi, malulusutan tayo nitong mga singkit na to. Meron daw mga nagtatambak ng dinurog na coral fragments sa Sabina Shoal. Ang suspetsya ng Coast Guard, simula ito ng panibagong artificial island building ng China Nako dun po, huling-huli ang China. sa Nako lugar. po. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, mula 2013 hanggang 2016, Ito, Asia Maritime Transparency Initiative. 7 artificial islands na ang tinuloy ng China sa pamamagitan ng mga reclamation, karamihan sa kanila sa West Philippine Sea. Diba? Ang galing. Galing din talaga ng China, no? Galing manggulang. Higit 1,000 hektarya ng bagong lupain ang tinuloy ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. At Pero, para po sa inyong kaalaman, ang may pinakamarami po dyan mga sangkay ay ang Vietnam. Vietnam. Kaya nga lang, ang China kasi masyado pong aggressive. No? At wala po tayong dyan mga sangkay, wala po tayong komunikasyon sa China kami sa mga ito, tinayuan ng mga military installations, air bases at mga missile sites. Yan na. Paano ito ginajustify ng China? Ang mga installations daw ay para sa pagpapabuti ng working and living conditions sa mga tauhan nilang naka-estasyon doon. Ang mga papalusot yan, mga sangkay. artificial islands naman daw kasi ay nagbibigay ng shelter, tumutulong sa navigation at weather forecasting Sige. at naghahatid ng tulong sa mga Ito ay galing po yan sa message ng China. Statement po nila yan. isda. Bakit naman pag-iinteresan ng China ang Sabina Shoal? Ayan na. Bakit pag-interesan itong lugar na to mga sangkay na napakalayo na po sa China? Ang Sabina Shoal po ay 124 nautical miles mula po sa Palawan. Ano, lapit lang po sa Palawan. Pasok na sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ito po yung Palawan at ito po ang Sabina Shoal. Kung titingnan mo sa mapa, strategic ang lokasyon ng Sabina Shoal. So ito po yung Palawan at ito sa gitna, ang Ayungin Shoal, kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre. At sa pagitan po ng Palawan at ng Ayungin Shoal ay ang Sabina Shoal. So, sobrang lapit lang po talaga. 28 nautical miles lamang po ang layo nitong dalawang ito. Naku po, Pero ito itong po, China talaga. ang lahat po ng mga resupply missions galing sa Palawan para sa BRP Sierra Madre na nandito po ay kailangan pong dumaan sa tapat ng Sabina Shoal. Katunayan, ginagawa po itong rendezvous point ng mga barko ng Pilipinas papuntang BRP Sierra Madre.
At dito naman po sa kanluran ng Ayungin ay isa pang artificial island na ginawa ng China, ang Mischief Reef. Grabe, no? Itong Ayungin at saka Mischief. Ito po yung natayuan na po talaga ng reclamation. Itong Sabina, mga sangkay, ito po yung binabantayan ngayon. Kasi, nakitaan po nila ng ibang galaw ang China dito. Ang distansya po dito sa Ayungin Shoal ay 16 nautical miles lamang. Kung sakali lang gumawa nga ng panibagong artificial island ng China sa Sabina Shoal, ano po ang implikasyon nito? Una, mas madali po nitong mai-intercept yung mga resupply missions ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. At mas mahihirapan po tayong i-maintain ang BRP Sierra Madre na unti-unti na pong nadudurog. Pangalawa, kung sakali ang BRP Sierra Madre na nag-iisa nating outpost doon sa lugar ay masa-sandwich sa pagitan po ng dalawang artificial islands ng China, ang Mischief at ang Sabina Shoal. At pangatlo, ang Sabina Shoal ay nasa bukana lamang po ng Reed or Recto Bank na matagal nang gustong i-explore ng Pilipinas para sa kanyang mga natural gas deposits. Kaso ayaw po ng China dyan, mga sangkay. Di ba nga tinatakot po tayo? Pero inaasinta rin po ng China. Sa ngayon, hindi po malinaw kung ano ang legal status ng Sabina Shoal maliban sa pasok ito sa ating EEZ. Hindi kasi nababanggit. Hindi kasi bantayan na lang. Yun kasi ang problema sa ating mga Pinoy. Dami po nating dada, pero wala naman pa ng bantay itong mga natin, teritoryo. So ngayon pa lang, no? Panahon ni former President Marcos, punong-puno daw po yan dyan ng mga nagbabantay sa ating karagatan, kaya wala pong nakakapasok. Sa ruling ng Arbitral Tribunal noong 2016, kung ito ba ay high tide elevation na otomatiko magkakaroon po ng sariling 12 nautical miles na territorial sea. Pero kung sakaling tambakan ito ng China at going artificial island, otomatiko ba na ito ay magkakaroon ng territorial sea? Hindi rin kung susundin mo yung arbitral ruling. Ang mga artificial islands gaya ng 7 ginawa ng China ay hindi maaaring mabigyan ng sariling territorial sea, lalo't sila po ay mga gawa-gawa lamang at hindi po gawa ng kalikasan. Ayan mga tol, kayo, anong sa tingin nyo? Anong opinion nyo dito para dito sa pagtatayo nitong China ng bagong base dito malapit sa Palawan, sa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Ayan, kung meron kayong mga opinion at komento para dito sa usaping ito, i-comment nyo lang yan sa baba. Muli, dito, maraming salamat kay Philippine Trending News at dito kay Sangkay Janjan. Ayan, at sa inyong lahat, peace!